kapag inalok tayo ng tropa natin na tara, one battle. Dako, matik yung one battle na yan, patibong yan. So yun guys, dahil lagi namang cancel yung taping natin, my goodness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad para kahit papaano mabawas-bawasan yung nakatago natin bilbil. May bilbil pa ba yung gantong muka? My goodness. So yun, dahil naglalakad-lakad nga tayo, magkwentuhan na lang tayo about pagiging stuntman. Ang pinakamahirap sa pagiging stuntman, kapag wala ka talagang ibang inaasahan, shooting lang talaga, taping lang talaga. Pag wala kang taping, nga. So yun, kailangan ko agad. Iingay mo ha. So kung wala ka talagang side hustle, kung meron kang pamilya, marami kang anak, tapos inaasa mo lang buhay mo sa stuntman, abay talagang lugmo ka talaga. Ngayon, ang mangyayari dyan, tatanggap ka ng mababang presyo kasi hindi mo naman masisisi yung ibang stuntman na tatanggap ng mababang presyo. Gawa nga ng syempre may pagkain, kailangan ng pagkain ng pamilya. Yun nga lang, natatapakan mo yung mga ibang kasamahan mo na naninindigan sa presyong maganda. Kaya hindi mo masisisi talaga na ang presyo ng stuntman dito sa Pilipinas paiba-iba. Kasi yung iba nga kesyo wala, diba? Kaya yun, nakakalungkot lang isipin. Kaya dun sa mga kapwa ko stuntman, kung meron kayong trabaho, mag-ipon-ipon kayo. Kasi pag wala kayong ipon, pag wala kayong taping, nga pamilya nyo, wala kayong kakainin. Gastos lang kayo ng gastos. Hindi lang inom ang pinaggastosan nyo, hindi lang sigarilyo. Diba yung iba dyan may bisyo pa. Madalas pa ngayon nag-i-scatter pang mga piski. Kaya kailangan talaga pag nasa showbiz ka, magiging magiging mauta ka talaga. Kasi eto nga yung sinasabi natin kung yung mayayaman nga na artista nalulugmok pa ang buhay, how much more tayong mga stuntman tsaka talent, diba? Kapag hindi ka marunong magdala, nga ka talaga. Kaya nga yung nagbanggit yung asawa ko sa akin na kailangan niya magtrabaho, hindi ko siya pinigilan. Sabi ko sa kanya, sige, kung gusto mo magtrabaho ka. Pero sabihin mo lang kung nahihirapan ka, pwede ka naman tumigil anytime. Ngayon, syempre, hindi ko naman siya pipigilan na magtrabaho. Gawa nga lang tayo kasi meron tayong kanya-kanyang luho. Tayong mga lalaki, meron kasi tayong alak. Pag napapasarap minsan, napaparami, napapalaki yung gastos. Yung babae naman, di naman nagiinom masyado yung mga yan. So, ang bisyo niyan, syempre, blush on, foundation, pangilay, eyebrows, yung pang-kulirete sa mukha. Tsaka hayaan nyo yung asawa nyong bumili ng mga gamit as long as napoprovide nyo naman yung... Sorry, naputol, napabahing ako. As long as napoprovide nyo naman yung pangangailangan nyo sa loob. Ay, nako, excuse me. As long as napoprovide nyo naman yung pangangailangan nyo sa bahay, hayaan nyo yung yung asawa nyo na magpaganda. Kailangan maging maganda. Piski! Hayop na bahing yun. Kung kailan tayo nagkwentuhan, tsaka naman ako nababahing ang piski na yan. So hayaan nyo maging maayos at maging presentable ang asawa nyo araw-araw. Huwag nyong pagselosa na maganda araw-araw. Kasi ang pinapagandahan nyan, kayo lang rin, mister. Diba? So yun na nga, bilang isang stuntman, mahirap talaga kapag magastos ka. Minsan pa yung ibang mga stuntman dyan, tabi-tabi po, sinisisi pa nila yung grupo nila. Kasi yung grupo nila walang project. Paano naman kami, sir? Ensayo kami ng ensayo, wala naman tayong project. Hindi ganun yon. Kaya nga pag may project, magtipid, hindi mag-angas, hindi magyabang. Yung iba kasi dyan, pag nagkakaroon ng project, nagyayabang agad. Diba? Hala, sige, alak dito, alak doon. Kala mo di mauubos yung pera, diba? Milyonaryo nga nauubusan ng pera Tayo pa ba kayang 1,000 lang? Piski na yan. So eto, makinig kayo. Payo ko sa kapwa ko stuntman. Payo ko na rin sa sarili to, para sa atin to. So ang payo ko, habang maaga pa po, maghanap na po tayo ng ng alternative na racket or alternative na trabaho, kumbaga. Alternative na trabaho kasi hindi habang buhay stuntman tayo, tsaka hindi na tayo bumabata. Pahingal na tayo ng pahingal.
Patanda na tayo ng patanda. Yung balakang natin, kala mo tunog na ng pinto. Oo. Kaya yun. Habang maaga pa, humanap kayo ng hiningal ako. Kasi nga po, dito nga po sa Pilipinas, wala po tayong insurance ng mga stuntman. So tayo mismo kumukuha ng SSS at PhilHealth natin para meron tayong mga insurance. Ngayon, ang gawa nga natin dyan bilang stuntman, lalo na sa mga may edad dyan, huwag na ho kayo tira ng mga tumbling dyan kasi hindi nga tayo pabata ng pabata. Hindi tayo katulad nung kabataan pa na pag naiipitan ka ng ugat o napipilay ka, mabilis gumaling kasi bata pa yung kalamnan natin ngayon, naku ho, my goodness, konting ipit mo lang, buwan mo nang titiisin, minsan nga taon pa. Kaya payo ko dun sa mga may edad na mga stuntman, huwag nyo na pong pag-initan yung mga ibang kabataan na mga nagpa-fight director. Tigilan nyo na po yung mga pagsiselos. Wala akong pag-asenso yan. Isipin nyo, ilang taon na kayo sa stunt. Pero ayan, ito pa rin yung posisyon. Kasi tanggalin natin yung inggit sa katawan. Diba? Blessed na tayo na humaba yung pagpe-perform natin bilang stuntman dito sa Pilipinas. Kaya sa kapwa ko mga stuntman na may edad dyan, hinahinay. Kaya ako kapatid dito sa Manila, nasa Cebu yung pamilya ko. Kapag kumikita ko, 80% ng kita ko, pinapadala ko agad sa asawa ko. Kasi pag walang trabaho at nagipit ako dito, magme-message na lang ako sa asawa ko na padala mo naman ako ng kahit 500 or 1,000 pangkain. Kasi hindi pwedeng hindi natin iabot sa asawa natin yun. Mas magaling humawak yung babae ng pera talaga Tayo kasi mga lalaki, madalas bihira ang kuripot sa ating mga lalaki. Kapag inalok tayo ng tropa natin na, tara, 1 bottle. Dako, matik yung 1 bottle na yan, patibong yan. So, ayun guys, nandito na tayo sa bahay. So, okay na yung kwentuhan natin na yun. Siya uulitin naman My goodness, so ang lakad natin sa araw na to, eto yung resulta.